Ang pinakagamit na salita siguro sa Philippine politics ngayon ay ang salitang ayuda. Totoo ba na tayo ay isang ayuda nation? No less than our House Speaker Martin Romualdez said that ayuda is not a charity, it is justice. Well, ang ibig sabihin lang naman nito ay yung pagbibigay ng salapi ng government sa mga nangangailangan at yung pag-i-increase nila ng budget para ma-ameliorate yung kanilang suffering or yung plight nila is one of the best solutions para sa nation building. Well, marami ang nagre-resist sa ganitong pananaw na ang ating bansa ay maging masyadong welfare state rather than law state. At ang sinasabi ng marami that government money should be given mostly to basic government services like education, sa mga infrastructures at mga iba pa para mag-operate at maging maayos ang ating bansa. Well, alam naman natin that there is a place for ayuda in a sane society. But when it is prioritized, it loses its good place in society. It becomes the venom that kills the society that it intends na buhayin. And here is a case na napaka-useful sana na pagpapala, but when given undue emphasis, it destroys rather than helps. And same's true ang principle na ito sa Christianity. Maraming pagpapala sa kabutihan ng Diyos, inintend niya na maraming pagpapala sa Kristyanidad. Ganito kabuti ang Panginoon that while we do not teach ang prosperity gospel, na kapag ikaw ay naging Kristiyano, sinampalatayanan mo ang Ebanghelyo, ikaw ay may pangako mula sa Diyos na yayaman, magkakaroon ng pisikal na paggaling at pisikal na pagyaman, hindi natin maitatanggi ang kabutihan ng Panginoon at ang kahabagan niya ay sumasalamin doon sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Pero, alam ba natin na ang failure na matukoy, which is the greater blessing of all, or the greatest blessing of all, maaaring mag-deserve ng rebuke no less than the Lord Jesus Himself. So in other words, there is that hierarchy of priority when it comes to our reflection and meditation sa mga pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos. And as we end our year 2024, for sure, we are one of those millions and billions of people thinking, meditating of our blessings this year. We had some challenges, we had some heartaches, we had some discouragement, but we cannot deny the fact na bilang mga Kristiyano, of all people, we have received some of the best blessings here on earth. The question is, alin doon ang greatest blessing of all? Well, the Lord Jesus Christ Himself told His disciples the greatest blessing of all sa Luke chapter 10, verses 17 to 20. Let me read to you the inspired, inerrant, infallible word of God. Luke chapter 10, verses 17 to 20. Here is the word of God. The 72 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And He said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Here is the sweet word of God. Ang disciples, or yung 72, dito sa ESV, sa ibang mga manuscripts ay 70. Wala nang masyadong, although may parang discrepancy, it is not much of a problem. Bumalik sila doon sa Panginoong Hesus after their ministerial commission. Ang passage na ito ay bahagi ng napakalaking section ng Luke, which is called the travel itinerary ng Panginoong Hesus. This is His trip papuntang Jerusalem. At habang siya ay papunta sa Jerusalem, marami siyang mga nakakausap
nagpipreach siya patungkol sa discipleship, marami ang mga sumusunod, marami din ang mga tumatanggi. Tama-tama doon sa kanyang plano na pumuntang Jerusalem because Jerusalem itself ay ang kanyang destination ng kanyang mission. It embodies yung discipleship at yung suffering. Kaya dito sa passage natin, marami dito ang makikita natin, the Pharisees, those who want to ask him questions, at yung mga sumusunod talaga sa kanya. Well, sa Luke chapter 10, ang immediate background na makikita natin is that blessedness and joy of being a disciple of the Lord. Because sa verse 16, that's the text bago yung ating passage, ay sinabi niya, those people ay may mga magre-reject sa kanya. Kaya nga, woe to those cities like Chorazin, Bethsaida. So therefore, may dalawang uri ng mga tao na nagre-react doon sa pangangaral ng Panginoong Yesus. May mga tao na nagre-reject and those people ay dinenounce ng Panginoon, pero meron din na mga iilan katulad ng ating passage that they did not only respond to the gospel message or the kingdom of God, they also followed the Lord sa kanyang pangangaral. Kaya dito makikita natin the 70, or sa aking preference ay 70 according to the many scholars, pumunta sila doon sa 70 cities or sa mga cities na pinadalan sila ng Panginoon. And according to the scholars, because these are Gentile cities, mayroon daw itong allusion sa Genesis 10 where there were 70 Gentile nations at nagsisignify na ang gospel ng Panginoong Yesus, it is intended by the Lord para i-unify ang lahat ng mga tao. This is the end time message ng Panginoong Yahweh para i-gather ang mga elect, ang mga bansa para sa kanyang sarili. So, what they were doing is that para silang mga precursor to the coming global evangelization ng Christianity. So therefore, pagdating natin sa verse 17, fast forward, these 70 people, they returned with joy. At sabi dito, nag-celebrate daw sila at excited silang nagsabi sa Panginoon, well, feeling accomplished, sinabi nila, Lord, even the demons are subject to us in your name. Well, there is something more than just the mere innocence in their words. It may look innocent, simply, or parang a mere expression ng amazement or yung gratefulness na parang tayo mismo nagagawa natin ito. And of course, we get them, we get this situation. At times tayo din naman ay ganito. Sobrang nagugulat tayo na kaya pala natin itong mga bagay na ito na talagang nakakamangha na demonstration ng power ng Holy Spirit sa buhay natin. Nakala natin, hindi natin ito magagawa. Then bigla na lamang natin itong na-accomplish. And of course, we retort na sasabihin natin, glory to God. Hindi ko alam na kaya ko pala ito sa biyaya ng Diyos. Do you remember yung time na first time mo na i-share ang gospel? Dati parang iniisip mo, hindi mo kaya na ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoon, but you were able to share the gospel perhaps sa iyong kaibigan privately. But then also there was some public instances where you shared the word of God publicly at nagulat ka, kaya mo itong gawin. So ganito marahil ang naranasan nitong mga 70 disciples na ito. Kung tayo perhaps ay nararanasan natin sa first time natin na naranasan ang mga bagay na ito, naintindihan natin ang sarili natin, pwede natin itong maintindihan unless ang Panginoong Yesus, meron siyang sasabihin dito sa passage. At dito sa passage natin, ang Panginoong Yesus nga ay nagbigay ng reminder, or according kay J.C. Ryle, this is an actual rebuke doon sa kanilang pananaw. Just because that they were able to cast out demons, they were successful sa kanilang ministry, ay sobrang nagkaroon sila ng joy doon sa kakayahan nila. Nagkaroon sila ng joy doon sa mga blessings na meron sila. And here comes the perfect man, the man who knows
what to say, when to say the right words. Ang sabi niya sa kanila sa verse 20 ay, "Do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven." Mga kapatid, we get so excited yung pag-share natin ng mga experiences natin. We get so excited with the blessings of our accomplishments and our success sa gawain ng Panginoon, like these disciples. But then, the Lord Jesus Christ comes in our text and reminds us, saan ka ba dapat mas lalo magpasalamat? And I want to use this passage as our year-end message to drive us or to point us to that principle na sa lahat ng mga pagpapala na nararanasan natin, saan ka dapat kumukuha ng source of joy? Alam nyo, I have read yung book that has blessed my soul. It is about burnout by Christopher Ash. Isa doon sa ginamit niyang text ay itong text na ito, which I was so blessed and I tried na i-develop into a sermon, and I really want to share itong mga bagay na ito. Marahil pitfall ito, number one, kaming mga pastor, we have that temptation na mag-celebrate, magkaroon ng sense of joy sa mga accomplishments sa ministry or sa ating mga spiritual lives, forgetting or neglecting that the greatest source of joy dapat natin at the end of the day is none other than our status in heaven. That we are at the end of the day the children of God. That we are in Christ. That is our message. Christ's disciples are endowed with countless joyful blessings, the greatest of which is salvation. Ito ang nais ko na ipabaon sa inyo na mensahe, napakaraming pagpapala. In fact, ang word na joy ay nabanggit sa ating passage ng 3 times or sa susunod pang mga verses, that there is that rejoicing na sila ay nagkaroon ng accomplishment na ganito sa ministry nila. At sabi ng Panginoon, dito kayo dapat mag-rejoice. So, in other words, ang passage natin ay dominant ang salita na joy. Siyempre, masaya tayo. We celebrated yung Christmas as individuals or yung New Year sa Wednesday. At masasabihin natin, Happy Christmas, Happy New Year. We are expecting or wishing joy and rejoicing sa mga tao. But as Christians, as we meditate upon this year, and about 3 days na lamang or 2 days bago mag-end ang taon na ito, what is your greatest source of joy? I recommend the words of Christ that we do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Para sa akin, napakagandang pampakalma na ito sa napaka-busy at napakagulong pag-iisip, napakarami mong iniisip na kailangan mong isubmit, gawin. But this is a silencer of that kind of stress. There is such ministerial stress. There is such a kind of family stress or personal stress at mga bagay na pinaglalabanan mo sa laban sa kasalanan. Napakaraming mga bagay. But when you read the words of Christ, listen and hear these sweet words from our Savior, driving us and pointing us to that right place of encouragement. That the greatest blessing of all is not your career this year. It is not your relationship marahil na nagbud or gumanda this year. It is at the end of the day that your name is written down in glory. So dito may makikita tayong dalawa na uri ng blessings that we can take delight in, but there is a hierarchy. But nevertheless, there is this blessing. Number one, the privilege of ministerial blessing.
And number two, the priority of salvation blessing. Let's proceed to the first one, privilege of ministerial blessing, verses 17 to 19. The 72 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Well, the returning missionaries, kung pwede natin silang tawaging missionaries, could not believe that the feared demons of their world suddenly became subject to them. Kaya bumalik sila ng may kagalakan. Well, dito yung first joy na makikita natin sa passage natin. But remember this kind of power is something na itong mga disciples na ito, they did not expect. You have to understand, pagdating po nila doon sa Panginoong Jesus, they have never experienced yung ganitong uri ng ministry. Nagpapalayas sila ng mga demons. Well, ang alam lang nila, sa kasaysayan nila as Hebrew people, ay ang mga Old Testament prophets. In other words, this is prophet-level kind of thing. The miracles that they performed, they knew their Old Testament. They knew that it was Elijah or Elisha ang mga nag-perform na maraming mga miracles. Remember, these are just the 70 disciples. They are not even included doon sa 12 na tinatawag na category ng mga apostles. Suddenly, sila'y nagkaroon ng kapangyarihan na wala ang mga ordinaryong tao. In other words, the emphasis of the passage is that these people felt that what they had was a great privilege from the Lord. At anong sabi ng Panginoon sa verse 18? I saw Satan fall like lightning from heaven. Well, dalawa ang possible interpretations dito. First, ang possible interpretation is Satan, we all know from the Old Testament, ni-reveal sa atin that he was a former and beautiful and glorious angel created to serve God. Yet, because of his pride, he rebelled against his Creator, and as God's holy punishment sa kanya, he was banished and expelled from heavenly glories. Ito ang normally na iisipin mo, kung alam mo ang background na ito, na marahil tinutukoy ni Kristo dito. After all, we believe the Nicene Creed and we believe the Chalcedonian Creed. We believe na ang Panginoong Jesus is the second person of the Trinity. He pre-existed already before the incarnation. So therefore, Jesus saw si Satan ay nalaglag mula sa langit. He was punished for that. So he was Lucifer, who became Satan and fell like lightning from heaven. Now, kung ito ang tamang interpretation, what Jesus meant then was si Satan, na-strip na yung power niya at yung kanyang influence even before the incarnation. Even before na namatay sa krus si Jesus, even before the resurrection. So kung ito ang interpretation mo na si Kristo, nakita niya na nalaglag sa langit, mula sa langit at pinarusahan siya ng Panginoon. Well, according sa immediate context, it doesn't fit yung context niya. I think ang mas maganda yung second position. Ang second position is that Jesus appears to talk about a more immediate event here. Nung pagkabalita ng 70 missionaries sa kanya, that demons are subject to them in His name. And we all know yung demons na ito, these are the junior devils, to use the words of C.S. Lewis, ni Satan. Makikita natin na si Kristo, parang sinabi niya na nung ang mga disciples, they were able to overcome the demons, parang sinabi niya, this is it. This is the downfall of Satan. I am seeing right now because ang pagkagamit sa Greek is not yung past tense, kundi yung ongoing. Christ was seeing Satan falling down from heaven. In other words, being stripped off from his power and from his influence. Unti-unti na siyang nade-dethrone sa kanyang influence sa mga tao because of the
redemptive events na nangyayari. So therefore, mga kapatid, in my view dito ang tingin ko, ang tinutukoy dito ni Kristo when He said that He saw Satan falling from heaven, He was saying that ang ginagawang proclamation ng kingdom ay glimpse ng mangyayari kay Satan, especially kapag nangyari na ang pagtutubos ni Kristo sa kanyang death on the cross and the resurrection from the dead. So in other words, through the cross, the defeat of Satan is made decisive and secure. At ang sinabi niya doon is, this is the foretaste. Ang na-experience ng mga 70 people na ito, this is just the foretaste. Ito yung foretaste na ibabind si Satan. Si Satan ay hindi na makakapag-deceive sa mga nations at nung sila ay nakapag-cast out na ng mga demons, pinapakita na dito, eto na, the kingdom is coming. Nandito na ang hari. That's why the imperfect tense ng verb ay sinasabi niya, I was observing Satan being done sa kanya ito. And sabi niya sa verse 19, Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Si Jesus, in-explain niya what was included doon sa sending out program niya. That there was an enormous power na pinalaman niya. Merong kaakibat, merong blessing, merong silang kasama doon sa kontrata, kung pwede natin tawagin kontrata, nung sinend out sila. The Lord Jesus is not a mean master. Hindi niya ipapadala ang mga disciples na ito para bilang powerless disciples. He empowered them. He had given them this power, these miraculous abilities. And these were messianic signs. In the Old Testament, ang tao makakagawa nito was the Messiah. Yun ang hinihintay nila. At ang sabi ng Panginoon, yung supernatural ministry na to as confirmatory signs, these were people na in-entrust ng Panginoon sa kanila yung confirmatory signs. Now, ang nakakapagtaka dito, these disciples, they were never aware of the downfall of Satan. Wala tayong makikita dito na nagkaroon sila ng angelology class o meron silang theology of Satan. Hindi nila alam ang nangyayari sa background. They did not even know that while they simply obey the command of Jesus to preach the kingdom, to preach the gospel to the Gentile cities, something great was happening. Napakaganda sa background, sa spiritual eyes ng Diyos, ang nangyayari pala si Satanas nahuhulog. Si Satanas nagagapi. Si Satanas ay natatalo. While they proclaimed the kingdom, Satan was being bound and being overthrown there. So what is the principle or the point here na gusto kong i-emphasize? Ang mga disciples, lalo na ngayon, on this side of the cross, whenever we participate in the kingdom work as Christ's disciples, what is happening is not just a ministry here in San Simon, it's not just ministry sa isang lugar, but we are taking part in that grand and cosmic activity of the divine despite our unworthiness, despite yung hindi tayo kilala. We are taking part dito sa malaking bahagi ng gawain. So therefore, gusto kong i-highlight dito yung greater privilege na meron tayo. Especially those, yung mga in-entrust sa kanila yung ministry. We have these great blessings at ini-encourage tayo ng Panginoong Yesus dito na hindi lang pala ito paglilingkod sa isang local church. Hindi lang ito paglilingkod sa isang Bible study or your family. There is satanic forces involved trying to deceive mankind, trying na bulagin ang mundong ito, the God of this world, at ang gagamitin niya ay ang sandata ng ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Ipinapangaral. So to be able to take part in the redemptive work of God is something no sinful human being is worthy of. Kaya nga nag-rejoice ang 70 disciples. They knew that they were experiencing something
na hindi nila deserve. At alam nyo, ganyan ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ganyan dahil kay Christ, naging posible na tayo ay makapaglingkod. Tayo na mga unworthy, tayo na mga wretched, rebellious sinners bound to hell, deserving of God's wrath and condemned to drink the cup of God's anger. Suddenly, we would be given the privilege of subjecting the very demons who tempted and deceived us. By the way, noon hanggang ngayon, dinideceive ang mga tao with their subtle lies. And suddenly, tayo, we would be given power to tread scorpions and other deadly animals as we perform our tasks in the kingdom. Well, kung ang 70 disciples ay nagulat, tiyak na magugulat tayo. Bago nyo ako pag-isipan ng continuationism, let me just clarify that for sure we recognize that these miracles were done in the name of the Messiah, which means ito ay mga signs and marks of the Messianic age. Therefore, these are not your everyday miracles for everyday pastors and workers. Wala naman tayong nakikita ngayon na nagtitread sa mga scorpions, ng mga pastor bago sila mag-preach. Kapag ginawa yun, for sure, something bad would follow. Ang tawag natin dito, mga revelatory signs. Because there is a new revelation. The Messiah Himself is the new revelation of the new covenant. So therefore, pinagkakaloob siya sa panahon na ito. Hindi na nangusap ang Panginoon sa panaginip, hindi na siya nangusap sa pamamagitan ng ganitong paraan. And this day, sabi niya, at this time, nangusap na ang Panginoon through His own Son. In other words, klarong-klaro. And by the virtue of the Lord Jesus Christ, sa panahon natin, on this side of the cross, tayo ang pinakamapalad sa lahat ng mga taong nabuhay sa kasaysayan because ipinanganak tayo at nandun tayo sa panahon na kung saan maliwanag na. Wala na tayo sa Old Testament times na kailangan may mga types, may mga shadows. Because of the Lord Jesus Christ, naging maliwanag, malinaw na ang Panginoong, na si Satanas ay naggapi na ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, I just want to encourage you that this is a great privilege to unworthy men like us. Not even the greatest world leaders were entrusted with this ministry. Not even the richest billionaires in history were given the task of sharing with the fight of defeating Satan. Not even the most renowned men of old have been called to herald the kingdom of God. It is you. Isang taong hindi kilala. Isang taong takot tumayo sa harapan. Isang tao na hindi mo alam bakit may ganyan kang ministry ngayon. But that is the new covenant blessing of Jesus Christ. In His covenant, siya ang nag-lead sa mga captives at nagbigay ng mga gifts to all men. At kasama sa binigay na gifts na ito ay ang blessing sa ministry. Ang blessing na makasama tayo sa kingdom work. The 70 men, the disciples of the Lord Jesus, isipin nyo yung enormous privilege na binigay ng Diyos sa kanila. They are worthy of death and shame, yet, right now, or in the eyes of Jesus Christ, they're made greater than the angels. Si Paul, na-capture niya ang amazement na ito ng privilege when twice in his first and second letter sa Corinthians, sinabi niya sa 2 Corinthians 4:7, but we have this treasure in jars of clay. Bakit inintend ng Diyos na piliin ang ministry, ang treasure sa jars of clay, marupok na sisidlan, baked dirt, clay pots? Paul has his reason. Sabi niya, to show that the surpassing power belongs to God and not to us. The intention of God, bakit dinisenyo niya na tao na ang mangangaral sa inyo is that to show that the surpassing power belongs to God and not to us. Another sa it's not 1 Corinthians, it's 1 Timothy 3:16.
Ang sabi doon sa great text na ito, great indeed we confess is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. Now, I get this from Pastor Noel. Dito sa verse 16 daw na ito, lahat ng mga activities na ito are redemptive events. They are redemptive actions na ang kinabibilangan nito at gumagawa ay ang Diyos o mga spiritual beings, except for one. There's only one human activity na nilagay daw ng Diyos dito sa 1 Timothy 3:16. Ang sabi niya doon, He was manifested in the flesh. That is incarnation. That is spiritual activity. Vindicated by the Spirit. Again, spiritual activity, divine activity. Seen by the angels. Believed on in the world. That is, of course, the church. By the regenerating power of the Spirit. Taken up in glory. But there is one human activity. And what is that? Proclaimed among the nations. Ganito kahalaga yung ministeryo ng pagpoproklama ng salita ng Diyos. Kaya dito, kung tayo ay tinawag na magproklama ng salita ng Diyos, hindi pala biro-biro ito. Tayo ang isa sa pinaka-privileged people. Hindi lamang sa iglesia, kundi sa buong mundo. That is not to take away yung ating pagkakapare-pareho sa ating mga vocations in the sight of God, but in terms of its consequences sa history. We cannot deny the fact na ang isang teacher sa isang public school, bagamat he would be able to impact many lives, iba magiging impact ng buhay ng isang taong nangaral sa maraming mga tao. Tanging proclamation among the nations ang activity ng church dito. It had its part and grand and cosmic plan of God through the ages. Binigyan tayo ng kakaibang bahagi pala ng Diyos. Dapat gamitin natin ito sa tama. May mga sa kasaysayan tinatawag na mga this day in history. Meron din silang inilabas na bad days in history. Well, may nangyaring bad day sa history noong 1918, December 16, si Fritz Haber, synthesize niya yung ammonia from nitrogen in the air. Actually, maganda yung ginawa niya kasi ang na-develop niya is industrial fertilizers. And the world was better with industrial fertilizers. Pero syempre, may mga evil na mga tao. And during these times, ang mga tao na nakita nila to na discover nila, yung mga Germans, at ginamit nila sa World War I ang industrial fertilizers o yung ammonia, nitrogen to annihilate their enemies. You see, a blessing, imbes na gamitin sa tama, imbes na magpasalamat sa Panginoon, na naging paraan siya para makapanakit ng iba. Paano natin iiwasan yon sa ating mga kalagayan na binless tayo ng Panginoon na bahagi ng ministry? Well, I have a challenge. Let's rejoice in the blessed privilege of ministry that you take part of, but only up to the point of humbling you. Please take note of that second phrase, but only up to the point of humbling you. Pag binasa mo ang verse 20, sasabihin ng Panginoong Yesus, huwag kang mag-rejoice dyan sa ministry mo. Huwag kang mag-rejoice doon sa blessing mo. In other words, si Christ, alam niya, hindi niya binabawal na mag-rejoice tayo sa blessedness or yung privilege natin na ministry, but there's only up to that point. There should be moderation, tulad ng narinig natin sa Sunday School kanina. In chapter 10, verse 20, Christ, the sinless one, gave this sobering reminder, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but there is a proper way of rejoicing, being in the ministry and being entrusted with this power. The fact na yung mga ordinary men were endowed with extraordinary privilege,
caused Christ to warn them na, teka muna, i-temper nyo yung joy nyo at yung sense of accomplishment ninyo. Yes, you may rejoice, but you cannot rejoice too much. Hindi ka pwedeng tumunganga ng December 31 thinking of your so much accomplishment sa kingdom of God. Hindi bilang pastor na titignan mo, nagawa ko to, na ito yung aking accomplishment. Ay, ibababa ka ng Diyos. Ito yung nakakatakot sa inyo, lalo na sa aming mga kapastoran. It is because nung nag-warn si Jesus ng ganito, being the perfect man, alam niya ginagawa niya. Pwede natin sabihin, nagiging yata si Christ, nagiging parang OA. You cannot think of the Lord na nagiging parang overreaction, na kagad nagsabi siya, do not rejoice in this. No, He knows the power of deception of the remaining sin in man. Sa isang mananampalataya, Christ knows that there is a kind of rejoicing that leads not to humility but to pride. There is a kind of rejoicing na ang gusto natin, maging humble tayo, but we end up being proud. Kaya nga, example niya si Lucifer na naging Satan. Meron siyang privilege, yet he fell from the heavenly glories. Too much rejoicing on the wrong would lead us to pride. On the other hand, too less rejoicing or lesser rejoicing on the right blessings of God would lead us to ungratefulness. Ito yung dalawang iwasan natin. Pag di ka nagpasalamat, you would be ungrateful. Pero masyado ka nag-focus sa pagpapasalamat mo sa ministry mo, sa na-accomplish mo, it would be pride. So, listen to these quick challenges. Number 1, thank the Lord for the privilege of being in the ministry. I'm not talking about pastors like me, lamang. If you are a member of the new covenant, you are part of this ministry. You have a ministry. Rather than complaining about the difficulties ng ministry, isn't it right na tayo mga unworthy men, sinful men, na tayo at least pasalamatan natin ng Diyos because there is something beautiful, glorious, and alam mo, hindi ito parang sa ating dalawa lang o sa ating mga grupo-grupo lamang or iglesia lamang. Something is bigger. Something is bigger than my pride. Something is bigger than my plan. Something is going on na bigger kaysa doon sa aking vision. Kung titingin lang ako sa sarili ko, pwede akong maging ungrateful or tayong lahat. Makikita natin yung mga panahon that probably kung ikaw, you were hurt by a brother this year or a sister, you were all out serving the Lord, tapos ang ibabalik sa'yo ay parang nasaktan ka, sinaktan ka, hindi ka pinansin. Makikita natin yung mga moments na ito when we were unappreciated. Kung imbes na encouragement ang gusto nating marinig, we were discouraged. We were rebuked. Makikita natin ang mga moments na ito, marahil, na nakakalimutan natin na maging thankful sa Lord because of these challenges. But let me just clarify, while these occurrences, hindi natin kinokondone yung taong imbes na mag-encourage siya, nag-discourage siya, hindi natin kinokondone yung tao na hindi nag-appreciate sa mga nagmi-ministry sa gawain. But what we are just saying here is hindi natin pwedeng makalimutan yung isang bagay na hindi binigay sa ibang tao. May bagay sa'yo na hindi binigay sa ibang tao. Alam mo ano yun? Pagiging bahagi sa kaharian. Lilipas ang taon. Marami ang mga taong maglalapse into eternity, and it would be a Christless eternity. They would have never known the kingdom of God. But you, nasa kingdom of God ka. Nandyan ka. Pero ano ang ninanurture mo sa heart mo? Is it a heart that you want to maximize yung glory ng Panginoon sa kung anong meron ka? Or masyado kang tumitingin sa sama ng loob? Or tumitingin ka doon sa masyadong
mga bagay or sa mga taong nakapanakit sa iyo or hindi ka na-appreciate. Remember, these people na sinugo ng Panginoon, na nag-cast at nag-subject sa mga demons, they were 70. But only 70 were chosen. Kung ikaw ay may kakaibang bahagi sa ministry ng kaharian, hindi necessarily ito ang pinagkatiwala sa iba. Hindi ito necessarily binigay ng Diyos sa ibang tao, sa mga unbelievers. And this year end, let me ask you, ano ang thoughts mo regarding your involvement sa kingdom? Mas nananaig ba yung damdamin mo, yung mga bagay na ganito? Or papanigan mo ba yung diwa o papanaigin mo yung diwa ng pagpapasalamat at hihilingin mo sa Diyos na sa ministeryo sana next year ay higit pang pag-iigihan mo? Mga kapatid, tandaan natin, ang mga pinagmiministeryuhan nating mga tao sa iglesia, kung sila ay anak ng Diyos, sila ay mga tao kung saan namatay si Jesus para sa kanila. Sila yung mga taong pinapanalangin ng Panginoong Jesus. Sila yung sinabi ng Panginoon, it would be better for you na ihang ang sarili mo sa isang millstone rather than offend these little ones. Matakot ka kapag may na-discourage na tao dahil sa iyo. It should break your heart kapag sinabihan ka ng isang tao na hindi siya nabibless sa iyo or may pagkukulang ka sa kanya. And then be warned of pride when you start to feel the sense of success. The moment ang mga disciples, they bragged about their accomplishment, Christ means no words. He immediately mentioned si Satan sa kanyang illustration. Hindi to overkill. Hindi to killing a mosquito using a cannon. The one who said this is the perfect Son of God. Hindi nang dadaya sa kanyang bibig. The sin of pride, knowing ito yung nag-corrupt sa holy angel at naging Satanas. He warned his ministers that they were heading to the same direction kapag masyado tayong nagpo-focus sa ating mga pagpapala, sa mga bagay na inintrust sa atin ng Panginoon. Be it yung ministry mo or probably your blessings ngayon. Si J.Z. Ryle, napakaganda ng kanyang expository thoughts sa Luke. Sabi niya, let it, however, never be forgotten that the time of success is a time of danger to a Christian soul. The very hearts that are depressed when all things seem against them are often unduly exalted in the day of prosperity. Few men are like Samson and can kill a lion without telling others of it. End quote. Pag day of prosperity, maganda nangyayari sa ministry, sa ating mga buhay, pwedeng pasukan tayo ng ganitong pananaw. And this new year, let me challenge you with this sober thought. Have you thought of your prayer for next year? I'd like to suggest one. In light of this passage, the prayer that you probably need the most is the prayer for humility. Prayer for humility. I'm saying this, hindi ako expert dito. In fact, if I would be honest to all of you, I always learn humility after the downfall, after ng pagmamayabang, after ng magpabaya, after ng magpakahambog. Kapag binaba ka ng Diyos at pinahiya ka na, wala ka na masabi, at pinakita na ng Diyos ang kahambugan mo, doon ka lang mapupuwersa, madalas magpakababa. And this is mostly my story of humility at times. Well, hindi mo kailangan gayahin yun sa akin. This new year, God is presenting to you a very rare and advantageous opportunity for you to learn and have that blessed humility. Not after an embarrassing downfall or failure, but as a heaven-sent warning for us. Look at this. Marami tayong
prayers and priorities at mga alalahanin sa 2025. Marami kang gustong asikasuhin, marami kang gustong ma-accomplish. And you may not notice it, you are heading to this kind of celebration and this kind of being proud, katulad ng 70 people na ito, a life of successful life and ministry. Please do not aim for a successful year without having the prayer of humility in your life. Nang prayer mo sa 2025, Lord, teach me not to rejoice in my successes. Be it on the ministry, tumaas man ang sweldo ko, gumanda man ang career ko, ma-promote man ako, magkaroon man ako ng magandang stable na buhay. Huwag mong hayaan na mag-rejoice ako doon. Hayaan mo mag-rejoice ako in the fact that my name is written in glory. Yun yung napakagandang prayer. That our source of joy is not on your accomplishment. What if bukas wala ka na accomplishment? You are a child of the King. You are in Christ. This is your source of joy, your identity. Sa atin dito, baka masaya ka sa success mo ngayon at pinagmamalaki mo, you have grown stronger, you are now independent. But the successes of this is without humility. Pwede, humble naman ako, pas eh. Hindi pwedeng ganun lang. Pwedeng makita ang pride mo, not just by being proud sa bibig mo. Pwede makita yung pride by isolating yourself, by making yourself unreachable, insulated. Ang daming mga pastor, ganito, successful sa ministry, sa career, but where are the people whom God has given them para maging partners nila sa ministry nila at spiritual maturity? What is success if you lose your friends and your brethren? Success bang maituturing ang ganito para sa atin? I don't think so. If we would lose the very people, we would lose the very thing that the Lord has given to us. My prayer for 2025 is not less ministry or not less opportunities. For it is a false dichotomy to equate more ministry with pride. Na pag maraming ministry ito, proud na siya. Pag konti ang ministry nito, humble siya. No, my prayer for 2025 is more humility. And I encourage you to say also that prayer, to have that prayer of humility, to recalibrate yourself. Thank God, may ministry ako, but this is not my identity. Where's my identity? In verse 20. Let me read in verse 20. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. In light of the privilege of being part of the kingdom ministry, Jesus stressed that the greatest cause of Christian joy is being written in heaven, which is salvation, which is being the child of God, being in Christ. Kaya sabi niya dito, yung spirits, they are subject to you, nakakahanga yan, impressive, spectacular, hahangaan ka, papalakpakan ka, magkakaroon ng sense of parang celebrity ka. But that is not where you take delight in. You rejoice that your names are written in heaven. Alam natin, yung written in heaven, kinuha to sa Revelation 2:17, doon sa binigyan ng stones, white stones, at magkakaroon ng name na ang tanging makakalam lang ng name, yung tao na yun na niligtas. Sabi ni G.K. Bill, that is the church. Sabi naman ni Sam Storms, that is the person na naligtas. Meron siyang pangalan. Dahil yung pangalan natin ay earthly name, yung pangalan natin usually describes mostly kung ano yung nature natin, yung ating pagkatao, kung ano yung characteristic natin. Probably, yung pangalan mo, faithful, or gracious, o kung ano man. But your name, na naisulat doon, it is an emblem and symbol that you are a child of God. Ikaw ay nasa langit. So rejoice na meron kang pangalan sa langit. At sinabi ito after the accomplishment, after the greatness
ng mga taong ito na very proud sila sa sarili nila sa na-accomplish nila at biglang sinabi, you go back to basics 101. So the point is that there is no ministerial privilege, success, and accomplishment that can supersede the glories of being a child of God. Alam nyo, ito yung nag-aalis ng mga stresses at pressure sa buhay. Isipin mo kapag ikaw nagte-take delight ka masyado sa ministerial privilege, success, name, and accomplishment mo, what will happen to you? Pag nawala na yan, hindi siya constant. It is earthly. Ang sabi ng Panginoon, ang security mo dapat doon sa heavenly, which is your identity in Christ. Identity mo kay Jesus. Ang sinasabi niya dito, Jesus is just talking here of a language na kapag dumating ka na sa epistles ni Paul, ang gagamitin ng language ni Paul dito, hindi na written in heaven. Alam niyo kung anong gagamitin na niyang language? In Christ. Ito na yung gagamitin niya, in Christ. Rejoice that you are in Christ. After all that's been said and done, ano man ang nangyari for the past 363 or 62 days, there were a lot of failures. There were a lot of weaknesses. There were a lot of unholiness. There were a lot of pagkukulang sa'yo on your part. Saan ka magre-rejoice? Magre-rejoice ka in the fact that you are accepted in Christ. That dun sa covenant ni Christ, hindi mo mababiolate at masisira yung covenant na yon because si Christ ang gumawa para sa'yo. Doon sa covenant na yon ng Panginoong Yesus, ito yung primary rejoicing. Hindi niya kayang tanggihan ng Panginoong Yesus. Hindi niya kayang sirain ang kanyang pangako kay Yesus. Sabi ng 1 Corinthians 1:26-29, for consider your calling, brothers, that not many of you were wise according to worldly standards, but not many were powerful, not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might be able to boast in the presence of God. Mga kapatid, sinasabi dito, ito yung dinisenyo ng Panginoon. Dinisenyo niya talaga na laging may magte-take delight sa pagliligtas. At kapag nakita natin na tayo ay mga mahihina lamang, tayo ay mga walang may pagmamayabang, mas magde-delight tayo sa kalwalatian ng Panginoon. Quick challenge, even in the face of spiritual progress and success, prefer to take delight and encouragement in the fact that you are in Christ. Dito ka uuwi at uuwi. Sa simpleng katotohanan na ang pangalan mo nakasulat sa langit, there is no greater joy. Sabi ni Paul Washer, okay na, nandun ka sa langit, kaya mo na yung mga rewards. Of course, pwedeng sabihin extreme, may tinuro ng Biblia ang rewards and we have to take seriously sa mga heavenly rewards, sabi ni Mark Jones. But the emphasis na yung thought na nandun ka sa langit, nandun, it settles everything. Why am I saying this? I want you to go home tonight and today with so much thankfulness in your hearts. Maraming mga prayers ang hindi nasagot. Maraming mga bagay na hindi nangyari sa kagustuhan mo. May trabahong hindi napunta sa iyo, may promotion na na-escape sa iyong kamay. May mga perang nawala, may relasyong nasira, maraming mga bagay na hindi nangyari yan. But please, do know, you are the most blessed person on this earth if you have the Lord Jesus Christ. There, you can rejoice in that. So let us not take glories in accomplishments or obsession to the spectacular. Isa pang rason mula kay Kristo mismo ito na yung pinakadakilang pagpapala, hindi yung spectacular gifts, kundi yung grace ng kaligtasan. Earthly gifts do not necessarily point to heavenly grace. Sabi mismo ng Panginoong Yesus sa kanyang greatest and famous sermon, Matthew 7:21-23,
Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and mighty works in your name? And sabi ng Panginoon, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. Narinig niyo po mga kapatid, pwede pa lang ang tao nagpo-profess siya, nagpo-prophesying, casting out mighty works in your name, pero siya ay isang worker of lawlessness. Let this send a serious warning to all na masyadong confident and proud sa kanilang mga spiritual gifts at mga galing at yung earthly accomplishments. Huwag tayong magpatangay sa ating angking galing. Sabi nga ni Thomas Goodwin, Judas heard all Christ's sermons. Judas heard all Christ's sermons. So let me end by saying na paano natin makukuha ito? Paano natin, makasalanan tayo, kailangan natin itong bagay na ang Panginoong Hesus, ang kaligtasan natin, ang lagi nating pasalamatan sa Diyos. Madalas mga tao tayo na maraming mga pagkukulang, marami tayong mga quirks, at sa simpleng bagay, mas pinapasalamatan natin ang material na pagpapala kahit na tayo ligtas. Nawawalang contentment sa atin. Well, the Lord Jesus Christ gave us an example na nung nasa krus siya, there was this joy that was set before Him and He was able to endure that cross. At the end of the day, it is the Lord Jesus Christ who is the key at siya magbibigay ng grace sa atin para laging tumingin, at least ligtas tayo. Tayo ay pwedeng mag-rejoice. Pwede tayo na makakilala. Ang daming mga tao sa kasaysayan na namatay, pero they were able to endure death. Minsan, meron ako nakausap, ang binigay daw wisdom ng Panginoon sa kanya ay kung siya ang nandoon sa yung mga early days ng church, ikakaila daw niya ang Panginoon at maliligtas siya at siya ay magngangaral at makakapaglingkod ng matagal. Hindi raw tama yung ginawa nila na kinonfess nila ang Panginoong Hesus at pinili nilang mamatay, hindi sila nakapag-serve. Siya, ang binigay na wisdom daw ng Lord sa kanya ay maglingkod siya ng matagal, i-deny niya ang Panginoon kung kailangan. But this person doesn't understand yung joy na meron yung communion kay Christ. Na kapag may communion ka kay Christ, you won't be able to deny this Savior. Nakatulad ng sabi ni Bishop of Smyrna, si Polycarp, 85 years. The Lord has been good to me. How can I blaspheme my Lord and King who saved me? This is a person who understands yung kabutihan ng Diyos sa kanya. Kaya nawa sa mga anak namin dito, sa mga adults dito na wala pa kay Christ, at the end of the day, saan ka magre-rejoice? Sa kayamanan mo? I encourage you to look to the Lord Jesus Christ. He has embraced all that wrath para kunin niya lahat ng punishment at para mabigyan ka ng righteousness. Huwag mo sabihing bata ka, huwag mo sabihing matanda ka, or sabihing nag-a-attend ka naman. You have to have Christ as your robe of righteousness sa harapan ng isang banal na Diyos. You have to have faith in Him. Because a man whose greatest source of joy is salvation in Christ will be the most secure person in the world. Let us pray. Father, we thank you sa aming narinig na ito. We pray that you be gracious to us, merciful to us, and forgive us, Lord, sa mga times that we have delighted more in our accomplishments, in our careers, in the things that we possess, but we have not delighted much doon sa fact that we are your children, that we are in Christ. Forgive us for this sin, and may we always remember that we are in the Lord Jesus Christ. And that is the most important thing. Di kami kawawa, kami ay pinagpala. We thank you, we ask this in Jesus' name. Amen.